What's up guys? Welcome na naman po ulit sa ating panibagong adventure. Nakabalik po ulit tayo dito sa tabi ng pier. Guys, dito kami sa gilid ng pier guys. Nakabalik dito guys dahil mina yung hamihan. Subukan yung bagulan dito kung meron pa. Kunti lang kami guys. Kasama natin si Wendell, si Butoy guys, at si Atakloy. Wala si Bro. Kami lang apat. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng magandang dagat. Pumupa yung amihan kaya hindi na tayo makapaghintay. Tara na, let's dive! Bago magsimula ang tusukan, ay shoutout muna natin yung ating mga solid na supporters. Shoutout sa ating dalawang YouTube subscriber, Creel Duarte, at ang dating guide natin na si Cesar Lagumbay. Dive safe always bro at God bless. Sana makadive kami ulit dyan sa inyo. At syempre, shoutout din kina Titulay GM at Pronis Salomon Cases. Dive safe always mga master at God bless. Shoutout din natin sina Roel Dominese at si Ashley Tapia Tamayo. All the way from Samal Island pa yun guys. Dive safe always mga master at God bless. Shoutout din natin ang ating tatlong bigating top fan, Rogelio Rosales Jr. at Joshua Boldo Katamura, at ang aking insan Robert Idon Abelo. Dive safe always mga master at mabuhay kayo. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan ay wag na kayong mahiyang mag-comment sa ating latest video. Comment nyo na rin pati yung lugar na pinanggalingan nyo para malaman natin kung saan umabot ang ating video. Kaya ano pang hinihintay nyo? Comment na mga master! Itong unang isda na nakita natin mga master, isang makabinhi pero hindi natin tinamaan. Buti na lang may nakita tayong isang good size na pusit pero nabunot yung shop natin. Nakatanggal siya sa flapper mga master. Buti na lang ay hindi siya tumakas at doon sa ilalim hinintay niya tayo. Dali-dali nating kinasang ating shaft at yan, tinusok natin ulit. At this time hindi na siya makakawala. Isang good size na pusit. Malabo pala yung parting malalim mga master. Akala kasi natin kanina maganda yung visibility dahil napakalinaw doon sa mababaw. Pero nang dumating tayo sa bandang malalim, dito na nagsisimula ng lumabo yung tubig. Kaya kaunti lang yung mga pusit na nakita natin. Yung cuttlefish sana yung target natin. Pero parang wala nang pag-asa ng cuttlefish dito dahil napakalabo. Sayang, marami pa namang cuttlefish sa spot na ito. Kaya bumalik tayo sa mababaw. Kaso napaka tumal ng isda dito. Yan guys, yung mababaw napakalinaw. Pero sa malalim ay sobrang labo. At umahon na tayo guys. Ito lang yung mga huli namin. Wendell guys, maraming ipos-ipos. Malayo kasi yung narating nilang tatlo, nina Butoy at Takloy. Habang tayo naman ay nagpaikot-ikot lang dito sa tapat dahil nga yung target natin ay yung bagulan. Kay Takloy naman ay matumal din. Buti na lang guys ay nakatusok tayo ng good size na pusit. Solved na yung pangkilaw natin dito bukas. Buti na lang talaga guys ay hinintay pa niya tayo. Si Wendell din tinakbuhan. Siguro ay mas malaki pa doon sa atin. Habang kay Butoy naman ay sakto lang. Solved na rin yung pangulam ni Butoy dito bukas. Yan talaga ang buhay. Weather lang. Ang importante ay safe tayong nakaahon. Bawi na lang tayo sa next dive. Ito naman yung next dive namin guys. Bumalik kami dito sa Tungato Cliff. Ito yung cliff guys oh. Medyo mataas pa yung akyatin natin pabalik doon sa kalsada. Lumakas na naman kasi yung amihan kaya balik na naman kami dito. So guys, backwards for fishing ulit tayo. Dito tayo sa Tungato guys. Nagkabalik dahil maalon. Pero maalon pa rin. Sama natin guys. Sino Bro guys. At si Wendell at si Takloy, kami lang apat guys. Susubukan natin ngayon, kundi sapay na lang. Subukan na lang lakas natin ngayon. Lumakas na yung alon. Malakas yung alon guys, malamig yung tubig. Kaya patibayan na lang talaga. Ito kasi yung hilig natin kaya walang makakahadlang. Kaya sa mga nakaka-relate dyan, mag-comment kayo. Fishing is life kahit bumaha o bumagyo. At ayan na nga si Bro. Hindi iniinda yung lamig at yung ginaw. Kaya hindi nasayang yung sisid niya. Isang trophy fish. Isang mangrove red snapper o mangagat. Malapad na siya guys. Medyo kulay orange na yung kulay niya. Matingkad na kumpara sa mga maliliit na mangagat or mangrove snapper. Dito daw sa batuhan nakita ni Bro
Tapos papababa na siya doon sa buhanginan, doon sa kantil. Kaya sinisid niya agad bago makawala. Tinusok niya. Kaso guys, hindi bumaon yung flapper nung unang tira niya. Nakabunot yung isda pero nanghina na. Kaya tinusok niya ulit. Successfully ay na-recover ni bro yung isda. Sa mga di nakakaalam guys, ay yung spot na to ay napaka-kitid lang talaga ng pwede mong languyan. Dahil sa bandang unahan ay kantilado na. At kita nyo naman, hindi masyadong maganda yung visibility natin. Parami ding mga ganitong isda doon sa ilalim guys. Kaya pinatusok natin kay bro yung kasamahan niya. Kaso hindi natusok ni bro. Kapag naman hindi sumampa yung mga ganitong isda, ay may plan B naman tayo. Pwede tayong pumunta sa tabi. Maraming mga batuhan dyan sa tabi guys. May mga sapay dyan o abalone. Pero bago tayo manguha ng sapay, ay ito muna yung isas din sa mga plan B natin. Marami ding mga ganitong isda dito sa mga batuhan guys. Kaso kawawa yung tulod mo or yung shop mo. Dahil yung mga bato kasi dito guys ay napakasulid. Hindi tulad ng mga coral na malalambot lang. Kaya mapupurol talaga yung shop mo dahil nasa batuhan sila nagtatago. At may nakita rin tayong isang karatungan guys or porcupine fish. Maganda din to pang dagdag sa ating sapay para sa gata bukas. Ang goal kasi natin dito ay makapag-dive at makapag-exercise. Kumbaga ito kasi yung stress reliever natin. Makapag-dive lang tayo ay okay na yan sa atin. Bonus na yung pang-ulam at kung pang-benta kung meron man. Kaya nag-selfie muna tayo para makita naman tayo sa video at may nakita tayong ipos-ipos. Kala natin malapad na guys pero maliit pa pala. At ayan na nga yung plan B natin. Mangunguha na tayo ng sapay o abalone. Maliliit ito guys kumpara sa mga abalone na yung kapinan na tawagin. Ito yung sapay, yung ninipis na klase ng abalone. Nakita rin tayong danggit ito sa babaw ng bato. At tinusok na rin natin. Okay na rin to pang bawi ng gas. Medyo may kalayuan din spot na to guys doon sa amin. Speaking of bawi, ito guys, nakabawi na si bro sa lamig. Yan, isang malapad na mangagat. Ibibideo sana natin si bro pero parang cute para amaw. Inasar pa ng mga kasama natin si Butoy dahil hindi siya nakasama. Parang may nilalakad ata si Butoy sa time na to. Yun guys, yung tusok natin. Hindi na tayo lugi sa gasolina dyan. Kaya Wendell naman, marami ng sapay guys. Mahal pala ito, 50 pala yung pakite nito sa palengke. Ayan na, tinuhog na ni Tatoy yung isda dahil papauwi na kami. Yun guys, si bro parang galing sa laot, parang galing sa fish trap or bubo yung huli ni bro. Binaliwala ni bro yung tarik ng daan pag-akyat, parang naglalakad lang sa kalsada. Samantalang tayo dito ay hingal na. At yan guys, yung blessing natin ngayong gabi. Salamat pa rin tayo at nakapag-dive tayo at nakauwi tayo ng safe. Yung ibang Spiro na taga dito ay hindi talaga makapag-dive dahil sa lakas ng amihan. At lulutuin na natin yung sapay natin guys. Bumili rin pala kami ng hipon dun sa palengke para mas lalo pang sumarap at kumulay yung ating ginataan. Matagal na rin tayong hindi nakakain ng sapay. Hindi ko na matandaan kung kailan yung last content natin ito. At iyan nga guys, binuhusan na natin ng init na tubig. At nilinisan na rin ni madam yung bituka ng hipon. Yung iba kasi guys ay tinutusok nila ng parang toothpick. Pero hindi kami bitirano sa pagluto ng hipon. Kaya ganitong paraan na lang ang paglilinis namin. Goal natin ay makuha yung bituka niya sa likuran or yung pagkain ng hipon. At sasalang na natin. As usual guys ay magigisa talaga tayo. Ito yung pinakaunang step natin dahil dito lumalabas yung tunay na bango kapag ginigisa mo yung pampalasa. Anong putahe man, ginataan ay ginigisa talaga namin yung pampalasa. Pero syempre hindi natin masyadong lulutuin yung pampalasa natin sa mantika dahil masusunog at hindi na magandang tingnan yung ginataan natin. Focus lang tayo sa goal na palabasin yung aroma ng
palasan natin at dumikit doon sa ating sapay at sa ating hipon. Yan na guys. Ilagay na ni madam yung mga hipon natin at pinaghalo-halo at pinutol na natin yung ibang parte. Paghahalo-halo dahil para hindi kayo maboard at tinimplahan na natin ng asin. Siyempre, bubura natin yan ng ating mga secret ingredients. At di rin natin makakalimutan yung sponsor natin. Tak, Ajinomoto. Baka naman. Binuhusan na natin ng gata guys dahil mula na yung hipon at isunod agad natin yung onion leaves. At ulo ng ating gata. Hindi natin na yan patatagalin dahil iiba yung lasa ng ating gata kapag matagal natin itong hanguin. Alright guys, luto na yung ating ginataang hipon at sapay. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Magkita ulit tayo sa susunod na adventure. Hanggang sa muli, paalam!